Sa bahay na ito sa Binondo pinanganak ang bayaning si Antonio Luna noong 1866 pero tila napabayaan na ang makasaysayang lugar na ito. Si Luna ay isa sa mga general na nanguna sa paglaban sa mga Kastila. Mahigit 100 taon na ang bahay na ito. Malaking bahagi na ang nasisira. Ginawa na raw bodega ang loob nito. Ayon kay Rene Luis Mata, isang conservation architect, may mga mali sa ginawang pagkumpuni sa bahay. It should be maintained and they should be given incentives to maintain this truck. Like yung mga gamit, di ba hindi na natin ginagamit yung ganyang... Oh, you give advice to them. Material. Construction materials, technology, we have to give them. If not, they will resort to modern materials. Like what they did here. Yeah. Yung ginawa nila dito, sir. Hindi dapat eh. We should use the original materials of the time. Halos 200 struktura na sa buong bansa ang itinuturing na historical sites. Aminado ang NHI. Hirap sila sa pagsubaybay sa mga historical site. Kapos daw sila sa pondo. Mahigit 6 na milyong piso ang pondo ng ahensya kada taon. Kasama na rito ang gasto sa restoration at maintenance. Bukod dito, ang multa sa paglabag ng PD 1505 o ang batas tungkol sa preservation at conservation ng historical sites ay nasa 1,000 hanggang 10,000 piso lamang at pagkabilanggo ng 1 hanggang 5 taon. Ayon sa isang opisyal ng NHI, wala pa raw silang napapakulong. Hindi ganun kalakas, ano? Kaya nga dapat talaga inaayos pa namin yung aming IRR ng PD 1505 kasi panahon pa ni President Marcos yan. So to strengthen Yes, to strengthen it. Tulad na lamang sa kaso ng tinatayong gahiganting monumento ni Lapu-Lapu sa Rizal Park. Una munang nirekomenda ni Senator Richard Gordon ang pagtatayo nito noong February 2004 ng Tourism Secretary pa siya. 18 milyong piso ang gagastusin para rito, napopondohan ng mga Koreano. Ito raw ang tatawaging Sentinel of Freedom. Ito ang Asian version ng Statue of Liberty. Sentinel of Freedom nga eh. Nakabaon yung kanyang espada. Huwag kang papasok dito ng mandirigmaka. Kundi bubunutin namin ng espada, lalaban namin yung pagkalayaan namin. Pero taas ang kilay ng ilan. Dapat sili siya ng palakihan kay Lapu-Lapu. Bakit nila nilagay dito sa Luneta? Teritoryo ito ni Rizal eh. Pinagpatuloy pa rin ng DOT ang pagtatayo ng statwa sa kabila ng resolusyon ng NHI na nagdedeklarang iligal ito. Ayon kasi sa NHI, mga rebulto lang dapat ni Rizal at iba pang bayani sa Bagong Bayan ang maaaring itayo sa Rizal Park. Pero kung mag-iikot ka doon, makikita mo ang mga statwa ni Raha Sulaiman, Diosdado Macapagal at iba pang rebulto. Dahil nakalusot o napalusot ng NHI ang mga ito, tila mismo ang ahensya ang lumabag sa dapat sana'y mahigpit na pinatutupad nitong batas.